Ito, inilabas na ang ebidensya na kung saan ay sinabi nilang very corrupt daw ang House of Representatives led by a very corrupt speaker. Sino ba speaker ngayon? Ito, panoorin natin. This is a very, very corrupt House of Representatives. Na-discuss ko na to, pero ulitin ko dahil nagdodraw ng pinapapunta ng mainstream media sa aking page, ang mga tao sa kaka-advertise nila ng aking pangalan, and especially now, hindi ba? Kaya, i-discuss natin ang dapat malaman ng bawat isang Pilipino. Okay? Ito ang budget of House of Representatives. Okay? Budget of House of Representatives. I already discussed this before. So, anong mga sources ko nito? Ang sources ko nito is documents itself from the Senate. Okay? So, ang mga nakikita nyo dito, papakaliwanag ko lang sa inyo ang budget cycle. Ang budget cycle kasi, so, yung House of Representatives, mag-a-approve sila ng version ng budget. Yung Senate naman, mag-a-approve din sila ng version ng budget. And then magkikita sila sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile yung budget kung magkaiba. Okay? So, sa normal na pagkakataon, ang reconciliation is either you will split the difference, okay? Or you will prepare one version over the other. Naintindihan niyo yan? Ibig sabihin ng splitting the difference, di ba? Pwede yung gagawin is pwede nyo na lang i-add yung dalawa, tapos kunin mo na lang yung average, and that's it. Or you prefer one version over the other. So what happened to the budget of House of Representatives under the House speakership of Martin Romualdez and this kind of people now pursuing political persecution of bloggers who are actually unveiling corruption in government and they're not doing anything about it. So, in 2023, the budget that the Philippine House of Representatives passed is 15.97 billion. And the budget that the Senate passed is 16 billion. Do you know how much the budget increased during the bicameral? Secret bicameral. It increased to 28 billion. That's a 75 increase than the Senate version. 28 billion. Ako, kalaking pera yan. Saan kaya napunta yan? Sana all na lang. So, sana all. Iba ang mulat sa dilat. Noong 2024, yung House of Representatives, ang budget version na pinasa nila is 16.17 billion. Ang Senate version ng House of Representatives budget ay 16.9 billion. Pagdating ng bicameral, bigla siyang naging 28.69 billion. Reconciliation ba yan? Hindi yan reconciliation. Anong tawag dyan? Isulat nyo sa comment section kung anong tawag dyan sa ginawa ng House of Representatives. Pera nyo yan. Pera nyo yan kayong manakikinig. Pera nyo yan. Ngayong 2025 budget, ito malala. Ang pinasa ng House of Representatives publicly ay 16 billion. Ang Senate version, 16.35 billion lang. So, ang tinaas lang nito ay 1 million. Alam mo kung paano nila ni-reconcile? Pagdating ng bicameral, naging 33.67 billion ang budget ng House of Representatives. That's a 105.93 increase. Anong tawag nyo dyan? Pera nyo yan. Tell me, anong tawag nyo dyan? And why are you letting these people get away with it? Yung mga snatcher nga, binubugbog. Eto, binibigyan nyo ng bilyong harap-harapan na? Tell me, what could justify na biglang lulobo yung budget mo ng 75%, 77% at 105% during the bicameral meeting? Hindi naman yung pinasa nyo nung nag-public deliberation. What is this called? At sinearch ko yung mga past House speakership, past Congress, ang available lang, hindi naman kasi ganun kagaling kakatransparent ang record keeping ng ating legislative. Noong 2011, ang tinaas lang 13% under Feliciano Belmonte. Noong 2013, 8.53% lang tinaas under Feliciano Belmonte. Noong kay Pantaleon Alvarez, 0% ang tinaas ng budget ng House of Representatives during BICAM. Noong kay Gloria Arroyo, 0.08%.
Kay Lord Alan Velasco, 12.86%. And then yung second speakership ni Lord Alan Velasco, 0%. Si Senator Alan Peter Cayetano po ay hindi po siya naging House Speaker during a budget cycle. Kaya wala siya dyan. Pagdating kay Martin Romualdez, naging 75.06%. Kagad ang tinaas. 77.21%, 105.93%. Do you know how much ito? It's about 50 billion. 50. For 3 years, niregaluhan ng House of Representatives ang kanilang mga sarili ng about 50 billion pesos ng pera ng taong bayan, ng pera ninyo. 50 billion during BICAM. What exactly bakit bigla kayo niregaluhan nyo ang sarili nyo ng 50 billion during BICAM for the past 3 years? Why? Is this not corruption? This is corruption. Present this to foreigners. Kaibigan ninyong foreigners. Tell them, explain this to them. And then do a survey, foreigners, if they think that this is not corruption, that Martin Romualdez, House of Representatives, wasn't doing. If this is not massive, not just massive, but grave, karumal-dumal na kagutuman. And take note sa budget lang nila to. Hindi pa dito kasama yung AKAP, TUPAD, AIX. Hindi pa dito kasama yung sa mga DPWH contract. Tinanggal nila yung isa kong page yung for the motherland. Kasi bago nila tanggalin yun, I was exposing already DPWH contracts awarded to the companies owned by the families and relatives of the sitting congressman. Yung isa naka 1 billion. That's just a DPWH contract for just 1 year. Binura nila. Pinabangladesh yung page ko, yung for the motherland. Nandun yun Nandun lahat. So, tell me, that's why it's an honor to be cited in contempt by a corrupt institution. O ayan matapos yung TRICOM hearing, sabi ni Sas, it's an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives led by a very corrupt speaker. Sino ba yung speaker ngayon dyan? Agree ba kayo sa sinabi niya? At sa pinakita niyang ebidensya? Aba, dami pera. Makakasana all ka na lang, diba? Pero sasabihin ng iba dyan, ay okay lang. Marami naman ayuda. Namimigay naman ng ayuda. At may pabigas ba? Yun pala ang gusto nyo, diba? Sa mga gusto dyan sa ginagawa po ng House of Representatives. Alam niyo, sa totoo dyan naman sa Kongreso, hindi naman lahat po dyan ay pabor dito sa ginagawa ng iba. Meron namang matitino dyan. Yun nga lang, pag kumontra sila, ayon sa kanila, ay nahihirapan din sila pagdating sa budget. Diba? Pag kumontra sila, nako, baka mawalan sila ng budget. Pag kumontra. Kaya sa ngayon, maraming matitino dyan, wag nating lahatin, tahimik lang, pero hindi lahat ng oras sila ang nasa taas. Dito sa mga ipinakita na resibo, kung saan ay napakalaking pera talaga yan, ay taong bayan na po ang bahalang magusga kung ano yung pinagagawa po dyan sa House of Representatives. Taong bayan na po ang magusga kung tama ba ang pag-contempt nila kay Sas at sa ibang mga vlogger. Mag-e-eleksyon na. Tandaan nyo, unang-una ang iboto nyo, lagi ko itong inuulit-ulit, yung hindi pumirma sa impeach BP Sara. Isa na to. Hindi takot ipaglaban ang tama. May paninindigan. Dati pong inendorso yan ni Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Nung nanalo at pagdating sa panahon ngayon, hindi iniwan ang mga Duterte. Siyempre, pagdating dyan sa House of Representatives, ang ilagay natin dyan, yung hindi tayo magsisi sa huli. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.